Hello, Capricorn! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign in Venus. General reading para sa sign ng Capricorn. Ito po ay para sa Hunyo. Kunin nyo lang po ang nakarelate kayo, tapon nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako, meron na dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Mojo algorithm, syempre. Alright. Alam mo, Capricorn, yung mga reading mo for the past, parang may mabigat. Merong gustong tanggalin na sa buhay. Merong exhaustion. May pagod, may hindi matapos-tapos na problema. At itong core energy na to, this is a sign of completion. Sign na you will lay that burden down or that burden will end. Pwede din naman, tingnan mo yan, no? May Eiffel Tower na na forma dyan ng Louis Vuitton na mga bags. Ito kasi ay couture tarot. So, medyo fashion yung tema ng artist ng deck na ito. So, pwedeng you will travel overseas. Pwedeng mag-move out ka na, re-relocate overseas. O pwede din naman, pupunta ka ng Paris. Pwedeng ganyan, pwedeng Japan, ganyan. So, this is a sign or yung core energy ni Capricorn ay pag-complete na ng parang cycle of exhaustion. Cycle of parang kapaguran, parang ayoko na, ako na lang ang laging nagtatrabaho, ako na lang ang inaasahan ng lahat, ako na lang ang gumagawa ng lahat, kailan ba matatapos ito? This June, mukhang you will lay that burden down. Kung hindi mo man matatapos na ang paglaya doon sa, matatapos na yung pagwaksi doon sa pagod na yan, pwedeng acknowledgement na pagod ka na at parang it's time to take action na para makaalis na dyan sa kapaguran na yan. Pwede din naman na i-let go mo na yung mga iba mong responsibilities kasi lahat na lang ng responsibilidad, ikaw ang umako or ikaw ang gumagawa. Ikaw ang nag-execute. Kasi maaasahan ka Capricorn Parang very dependable ka, reliable. At parang tutok ka lang doon sa pag-execute ng plano. At ikaw talaga yung inaasahan ng lahat. Pero tao lamang po, napapagod din. Maganda ang lumabas, 8 of Pentacles. Yung iba sa inyo pwedeng magpupursue ng further studies overseas. Pwede din naman na ikaw ay parang parang focus ka you will put your head low and do everything in your power para matapos ang isang project. Pwede kasing, yung iba sa inyo working on a special project and then malaki ang pera na kapalit ng project na ito at kayo naman ay parang tatrabahuhin nyo siya. Pero after that, what's next? What am I gonna do next? Pwede yung iba sa inyo parang napapaisip na parang ano ba yung next sa akin next chapter? Ano ba yung pwede kong gawin in life? Pero at the same time, ayaw mong isipin na parang bawa yung kutob mo sinasabi sa'yo, no? Siguro dapat maggawa ka ng business o kaya siguro dapat i-pursue mo yung passion project mo. Pero kayo, ayaw yung upuan yon sa dinami-dami ng inupuan ni Capricorn at tinabaho at binring niya to fruition para mag-succeed. Itong I don't know, career move o kaya itong next chapter niya ay ayaw niyang upuan. Ayaw mong upuan para pag-isipan anong gagawin. Tingnan mo, doble-doble ang 10 of Wands mo. Maganda na lumabas ang 10 of Wands ulit. Hindi ko sinasabi na maganda kasi pagod ka. Sinasabi ko maganda kasi ibig sabihin, confirmation siya nung core energy na nabunot ko kanina. Very, very coincidental, Ang galing-galing na lumabas ulit ang 10 of Wands. Alam mo yun, tingnan mo, maganda yung pinupundar mo, parang go dyan sa universe, affirmed or approved by the universe na ang ganda-ganda ng hangarin, ang ganda ng tinatrabaho mo. Pero gusto din ng universe na pag-isipan mo mabuti, kumusta ka? Na nakapagpahinga ka ba? Is this all in vain? Yung efforts ba na ginagawa mo, all in vain? So ngayon, iniimbitahan ka ng universe, hindi lamang para isarado na yung chapter ng kapaguran na yan, iwaksi ang pagod na yan, but at the same time, challenge ka ng universe na pag-isipan mong mabuti kung you're in it in the long haul. Kasi pwedeng iindahin mo
e-effortan mo lang na, sige, iraraos ko to, gagawin ko to. Pero ano ang action steps na kailangan mong gawin para pag-isipan yung sustainable o kaya yung long-term na goals mo. Pwede kasi yung iba sa inyo, ang tatanggap ng panibagong racket, gusto ng maraming pera, ganyan. Tatanggap more racket, more fun. Para kay Capricorn, more trabaho, more fun. Pero up to what extent? Mag-check-in ka rin sa sarili mo at tanungin mo kung okay ka pa ba dyan. Kasi may judgment dito, right na, o kaya hinug na ang pagkakataon na pag-isipan mo mabuti, ano na yung next steps for you, ano na yung long-term plan mo, ano na yung long-term goals mo, ano yung action steps mo. Pero sa ngayon kasi, take ka pa ng take more than what you can chew, and so, hindi natatapos ang kapaguran. Ano pa yung mga pinaplano mong gawin? Yung iba sa inyo, pwedeng yun nga, pwedeng travel ang kasagutan. Kinakailangan mag-travel, kung mawala muna saglit, pag-isipang mabuti kung saan patungo o kaya planuhin mabuti kung saan patungo. Hindi ko gusto na makita ang Five of Wands dito kasi this could mean argument. Pwede kasi na nagagalit na yung mga tao sa paligid mo kasi hindi ka nagpapahinga. Pero ikaw to, parang go, go, go pa rin. Laban natin yan, push natin, trabaho tayo ng trabaho. So, pwedeng hindi na sang-ayon doon yung mga tao sa paligid mo, yung mga mahal mo sa buhay kasi nakikita nila na napapagod ka na. Pero work, 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 work pa rin. Mukhang mag-work, work, 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 work pa rin si Capricorn. Kasi Eight of Pentacles, so parang putting your head down and working on a project, diligence, o kaya pag-aaral. Mukhang may mag-aaral pa si Capricorn. Alam mo yun, kung meron kang kinakasama ngayon, mahal sa buhay, loved one, partner, o kaya asawa, sabihin sa'yo, baka gusto mo magpahinga. Tapos ikaw, parang hindi mo i-entertain yung thought. Kasi, gusto ni universe na pag-isipan mong mabuti. Asan ka na ngayon? Ano na yung kailangan mong gawin? Hindi pwedeng trabaho lang ng trabaho. Kasi ang magician pa dito, you have everything you need. Pwede namang yung iba sa inyo, may goals. May goals na malinaw na yung goals. Pwedeng pag-aaral yan, pag-abroad, pag-work overseas, o kaya naman pagtanggap ng isang project na overseas. You have everything you need para maisakatuparan yung goal mo na yan. Yung iba kasi sa Capricorn, pwede kasi na hanggat hindi pa natatapos to, hindi ko muna gagawin yung sinasuggest mo na long-term planning. Kailangan ko munang ma-execute to, and once it's done, tsaka tayo mag-usap tungkol sa long-term planning. Pwede kasi na yung workaholism mo o kaya yung pagiging ambitious ni Capricorn, pwedeng siya ang nagiging mitya para magtalo kayo ng partner mo, magtalo kayo ng mga mahal mo sa buhay kasi they care about you, pero ikaw, wala kang pake. Wala kang pake kasi nakafocus ka doon sa goals na sinet mo para sa sarili mo. What the universe is inviting you right now is yung goals na yon. Sige, fine, kung gusto mong i-achieve yan, pero you have to think about yung long term. Kasi if it is, ang kapalit niyan, kung ang kapalit niyan ay ang kalusugan mo, it might not be a good idea na mag-work, work, work, work ka dyan. Okay, it may not be a good idea to be that ambitious. Kasi maganda yan, lahat ng nagagawa mo, Capricorn, ay down to the detail na nag-execute mo ng tama, if not successful. Now, ang trade-off naman nun is this exhaustion. Tingnan mo, dalawa pa yung Ten of Wands mo, exhaustion. Papagod na, maganda man ang hangarin, tingnan mo mga flowers, maganda ang hangarin, pero hindi mabuti sa kalusugan. O pwede din naman na go, 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 push ka lang ng push sa mga goals mo in life, pero hindi ka naman, hindi naman para sa'yo, yung bulaklak, alam mo yon. Pwede din naman na iba sa inyo ang wake up call nyo para mag-isip na ng long-term plan or pause muna sa ambition ay loss, grief. Pwedeng may mawawala. Kapalit ng, yan ba, nakafocus ka sa ambitious goal mo, project mo, tawagin na natin na Project B. May mangyayari sa iyong life na mawawala, in another aspect of your life mawawala para matauhan ka na take it slow. Five of Cups here is loss. Emotional, parang anguish.
Pwede nyo iba sa inyo, sorry sa ingay kung may naririnig kayo, yung iba sa inyo may mawawalang tao sa kanilang buhay. Hindi ko sinasabi na this June, pero example lang yun, basta may mawawala. May grief eh. Actually, pwedeng trabaho, pwedeng malilay off, pwedeng ma-fire, pwede din naman matatapos ang project. Ending. So, ikaw ngayon, itong ending na to, siya ang magiging mitya para pag-isipan mo where to go from there. Kakayod ka pa ba? Kayod-kayod pa more? Or ikaw naman ay magta-travel muna. So, sa ngayon, medyo focus pa si Capricorn sa issues, sa project. Iindahin niya kahit pagod na siya. Yan ang Relationship-wise, it's not looking good. Kung hindi arguments here and there, merong pagdidesisyonan si Capricorn na parang, sorry Capricorn, pero parang sarili mo lang inisip mo. Kasi nga you have this goal, you have this ambition to do whatever it takes para gawin ang isang bagay, para mairaos ang isang bagay. Ang kapalit nun ay hindi, alam mo yun, may trade-off eh. Successful sa isang ambition, completion of an ambitious goal, pero something will be taken away from you. You can't have it all now. At yun, ang para magiging siya nga, para mag-isip kang mabuti where to go from here. So, pwedeng ending of a project na or career-related, mali-lay off. It's not gonna get better from there. I'm sorry. Merong presensya ng isang tao dito, King of Swords. I don't know if this is your partner. Enerhiya siya ng tao na, by default, not Cancer, Aquarius, Libra, Gemini siya. Kung wala dun sa signs na yon, huwag kayong ma-stack up dun sa signs na yon. Pero the energy of this person is parang baluktot na yung pag-iisip niya. Baluktot na in a sense na parang, actually pwedeng ikaw yan eh, energy mo din yan, pwedeng ganon. Parang, hindi gagawin ko to kasi ito yung magpaparaos sa pamilya ko sa kahirapan, pwedeng ganon. Meron kang excuses for hindi excuses, meron kang reasons for doing what you do. Pero for some reason, those excuses do not make sense. Why? Kasi pwedeng it's your health that is falling apart. Alam mo yun, parang willing ka to sacrifice yung health mo para lang sa pera. Pwedeng ganon. So, it doesn't make sense. It doesn't add up. So, alam mo yun, aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Yun yung saying na applicable kay Capricorn ngayon. Pero hindi niya pinapakinggan or hindi niya sinusunod, probably because there's this one big goal na gusto mo nang magawa ni Capricorn. Ang core energy mo, tandaan mo, is exhaustion. I feel na hindi ka titigil, Capricorn. Pwedeng yung hindi mo pagtigil ang siyang magiging mitya para mag-away kayo ng partner mo, mag-away kayo ng mga mahal mo sa buhay. Ang ending nun, ang kapalit nun, emotional dissatisfaction. Parang ikaw, parang pwedeng guilt din na parang ba't ko ba ginawa yun, may pagsisisi in the long run. Alam mo yun, nasa huli ang pagsisisi. Capricorn. Kasi parang wala na sa kung partner mo naman ito, pwedeng hindi kayo magkasundo or hindi nagme-make sense yung mga suggestions niya sa'yo. Yung mga sinasabi niya na dapat mong gawin ay hindi mo tinitake kasi wala dun yung utak mo eh. Nakafocus ka sa isang bagay na hindi naman talaga magbubunga na mabuti para sa'yo. Alam mo yun, nakatingin ka sa malayo pero nasa harapan mo na yung kailangan mong i-address. Ano example nun? You're not being present with your child. Pwedeng ganun. Pwedeng nakatingin ka sa malayo, gusto mo nang pinaprocess mo yung visa mo to work overseas, o kaya naman nakatingin ka sa trabaho kasi this one big project will bring you the wealth of a lifetime, ganyan. Pero hindi, nane-neglect mo na yung health mo. Pwedeng ganun.
nane-neglect mo na, namimiss mo na yung opportunity to spend some time with your child. Pwedeng ganon. Alam mo yun, may trade-off lahat ng bagay. And it feels like this whole reading is talking about Capricorn not wanting to stop. Parang gusto mo lang to push, 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 push. Work, work, work. Okay lang mapagod ako, basta magawa ko to. Which is, kung hindi grief ang magiging kahihinatnan, away, or emotional dissatisfaction. Something is not making sense pero hindi mo pinapansin yun. Actually, yun na yun. Yung buong reading. Yun na yung energy, Capricorn. Kunan kita ng advice from the universe. Anong gustong sabihin sa'yo ni universe? Oh, are you operating from that, are you operating from that insecure, vibe na parang, hindi kailangan ko tong gawin kasi, hindi ako pwedeng huminto kasi, naranasan ko ng hindi magutom, naranasan ko na magutom, naranasan ko ng hindi kumain, yung ganon. So, pwedeng it's stemming from some anxiety na hindi pa diagnosed, pwedeng ganon, o pwede din naman na gina-justify mo yung work mo kasi yung totoo, anxious ka na mawalan, insecure ka na mawalan. So, ang advice sa'yo, quiet the anxiety monster. Basahin ko yung guidebook para kayo mismo merong sariling interpretation and para din snippets na rin sa guidebook na ito. Ililink ko dyan below kung nasa YouTube kayo, ililink ko yung below yung link para dun sa guidebook. Ang ganda nitong deck na to eh. Sa Amazon ko to binili pero titingnan ko kung meron sa local. Quiet the anxiety monster. Moments of anxiety, stress, and overwhelm are like heavy rocks landing in your life in places you don't necessarily want them. You don't have to entertain them or make them worse by asking, "What's wrong with me?" Nothing is wrong with you, Capricorn. Any unsupportive, unloving reaction towards yourself in times of stress is a direct result of trauma. Like a heavy stone, it will weigh you down. Your rocky thoughts are not your responsibility. Thoughts happen, they tumble and jumble of their own accord. Your responsibility is what you do with them. When you focus on what's wrong with a sense of fear, lack of incapability, you pile heavy boulders onto an already burdened psyche. Ito yan, burden. Ito yan, Ten of Wands, burden. Kanina ko pa nasabi yung burden. Right now, you're being invited to consider all the situations where you succeeded, accomplished, or surprised yourself. That same energy is available to you now, but only if you'll stop carrying those bolder thoughts on your shoulders. Stop it, Capricorn. Full stop. I guess I would have to leave it at that. Thank you for being here, Capricorn, and like, share, subscribe lang po. Sana makita kita ulit next time. Ako po si A, and see you soon. Bye! Pahinga ka.